Okay, so ayan na nga po mga planet, na-transfer na po ni GCash sa aking new GCash account, yung aking funds doon sa aking previous GCash account, na which is hindi na po nakaka-receive ng OTP. Okay, so kung gusto niyo pong malaman ko na po yung step by step na ginawa ko, ay tumutok lamang po kayo at tapusin ang video na ito hanggang sa huli. Okay, para sa kaalaman po ninyo, yung aking old GCash account ay hindi na po nakaka-receive ng OTP kasi nakalimutan ko pala siyang i-register yung SIM nung binili ko yon. So, nag-load ako ng load doon sa SIM na yun, ginagamit ko sa pag-calls and text without knowing na hindi ko pa pala siya na-register. Okay, yung SIM card na yon. Pero na-register ko yung SIM na yon sa GCash. So, naging verified yung GCash account ko na yon gamit yung SIM na yon. Nireport ko ito sa Smart na dahil hindi ko pa siya na-register, gusto ko sanang i-register dahil nung luludan ko na siya minsan ay hindi na dumadating yung nilulod ko, nagre-refund yung aking mga nilulod sa SIM ko na yon. So, ang nangyari, nalaman ko na hindi ko pala siya na-register. So, tumawag ako sa Smart na gusto kong i-register yung number na yon, pero nung tinatry kong i-register yung number na yon ay hindi siya nakaka-receive ng OTP. So, hiningi ng Smart customer service yung aking number na yon na hindi pa na-register. So, akala ko magiging okay, makaka-receive siya ng OTP. So, nung tinry ko na i-register ulit sa SIM registration website yung aking number, ay hindi na siya nakaka-receive ng OTP, hindi na rin nakaka-receive ng message, hindi na rin matawagan, as in wala na siyang signal. Wala na siyang signal yung SIM card na yon. So, parang hindi ko alam anong nangyari nung na-report ko yung SIM card ko na yon sa Smart. Anong nangyari? Binigay ko yung number ko dun sa customer service ay hindi na matawagan. Wala nang signal yung SIM card na yon. Okay? Kahit saan ko isalpak na cellphone, yung SIM na yun, wala na talaga siyang signal. Nung inopen ko na yung aking GCash number gamit yung na-register kong SIM na yon, nagkaroon ng note doon na hindi ko na siya ma-open gamit ang aking fingerprint. Okay, kasi naka-lock yung aking GCash gamit ang fingerprint. Fingerprint kasi ang ginamit ko dun para ma-open. So, hindi ko na siya magamit yung fingerprint ko pag ino-open ko yung aking GCash. Dahil 90 days period daw ay magre-reset yung password. So, para mabago yung password, magsisend sila ng OTP sa number ko na yon. So, hindi na siya nakaka-receive ng OTP dahil nawalan ng signal yung SIM na yon mula nung nireport ko doon sa Smart Center yung SIM na yun para i-register ko. So, yun na nga pang nangyari. Nag-worried ako kasi mayroon pang laman yun. Okay? Yung dating GCash ko. Kaya, ang ginawa ko, pinindot ko po yung help doon sa mismong GCash. Okay? So, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung step by step na ginawa ko. Okay, ito na po yung step by step na ginawa ko pong pag-report kay GCash. Okay, from GCash app, i-click lamang po yung help center sa baba. And then, i-type nyo po dyan yung concern po ninyo para mag-submit po tayo ng ticket. So, ang nilagay ko po dyan is lost SIM para wala nang paligoy-ligoy pa. Okay, so andyan na po yung hinahanap ko. I lost the SIM or phone where my GCash account is registered. So, scroll lang po natin. Bago po natin i-click yung click here to report the loss of your SIM. Okay, so scroll lang po natin. Basahin po natin ito. What to do after reporting. Sinabi niya, you can either request a SIM with the same number from your telecom provider or purchase a new SIM. If ever gusto niyo pong ma-retain or same lang po yung number ng GCash po ninyo, ay pwede po kayo mag-request ng SIM. Pumunta po kayo personally, dala ang requirements doon sa network provider. Okay, so I mean yung telecom provider. For example, yung SIM card ng GCash po ninyo is TM or Globe. Pumunta po kayo sa authorized na store ng Globe. Or kung if ever na Smart or Talk and Text yung SIM card nyo ng GCash, pwede po kayong pumunta sa authorized Smart Center po. At mag-submit po doon ng hinihinging requirements. So ito po yung requirements. If ever po na-complete na po yung inyong mga requirements, pwede na po kayong pumunta personally sa Globe or Smart Center para mag-request po ng bagong SIM na same lang din po sa number ng inyong mga GCash account or old GCash account na hindi nyo po ma-access. Okay, so if ever naman po na ang option po ninyo na gagawin is bumili na lang ng bagong SIM card at yun ang i-register na bagong GCash account po ninyo,
gamit ang details ng old GCash account po ninyo na hindi na ma-access, ay sundan nyo po yung ginawa ko dito dahil ito po yung option na ginawa ko. Bumili po ako ng bagong SIM card at yun ang na-register ko sa bagong GCash account ko. Okay, so bumalik po ako dito, clinic ko po yan, click here to report the loss. And then, i-request ko po yung GCash para temporarily na i-block po nila ang aking GCash account habang inaayos ko po sa bagong SIM ko yung aking registration ng bagong GCash account ko. Okay, so may mga fill upan po dyan. Ilagay po yung details ng inyong registered GCash number na hindi na po ma-access. First name, middle name, last name, yung email address na nilagay po ninyo sa inyong GCash account, and then kung anong type ng GCash account ito. Okay? So, pati yung date of birth po ninyo. Okay, so sa part na ito, yung upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern, pwede po kayo mag-attach po dito ng screenshot po ng inyong GCash account na nakikita po yung inyong mga info. Like your name and then yung GCash number and then yung screenshot din po na nakatunayan na may laman pa po ang inyong GCash account na yon, para mabigyan nila ng action para mailipat po nila sa bagong GCash account po ninyo yung natitirang funds po ng inyong old GCash account na hindi na ma-access. Okay? So, ilagay din po dyan yung reason ng concern po ninyo kung bakit hindi nyo na po ma-access yung inyong mga GCash account. And then, click nyo po yung submit. And then, wait nyo po yung email po ng GCash. Mga seconds lang yun or minutes darating po sa inyong email inbox. At i-check nyo po kung ano po yung sinabi ng GCash doon sa email po ninyo. At kung may hinihingi po silang requirements like yung selfie mo ng ID or selfie na hawak po ninyo yung ID and then picture po ng inyong valid ID, ay replyan po ninyo ang email po ng GCash. Kasi doon na po yung tuloy-tuloy na communication po ninyo. So, nakalagay po dyan, for faster and safer conversation, you may access your ticket and app. So, dahil hindi ko na nga po ma-access or ma-open yung aking GCash account, dahil hindi ko po nare-receive yung OTP sa SIM card ko, dyan na lang po ako nagre-reply sa mismong email. Okay, so nagre-response naman po yung GCash dyan. Okay, after how many hours po nung nag-submit po ako ng ticket sa GCash, yan po ang kanilang response na email. Sinabi po nila na temporarily blinak po nila ang aking GCash account para gawin po yung sinabi nilang steps po dito. So, may sinabi po sila dyan na pwede pong mag-request ng new SIM sa network provider kung gusto ko pong i-retain yung aking SIM dating number sa GCash. Or it's either, yun nga, itong pinili ko ay bumili ng bagong SIM dahil ito yung i-register ko at ipapa-verified na bagong GCash account number ko. So, yan po yung letter B na option ang ginawa ko. So, binigay ko or inattach ko dito sa kanilang email yung requirements po na hinihingi nila, which is yung aking valid ID at saka yung selfie na hawak ko yung valid ID ko na sinubmit sa kanila. After ko po makapag-submit ng requirements na hinihingi po nila via email din po, dyan din po ako nag-reply sa kanilang email na yan. Okay, so nag-reply din po sila agad ng after how many minutes po. Ay hiningi na po nila yung aking bagong registered na GCash account which is verified na rin po. Kasi tinatransfer lang daw po nila yung balance sa old na GCash account sa bagong registered na GCash account na verified din po. Okay, so hiningi nila kung saan nila itatransfer yung aking funds doon sa old ko na GCash account. So, after ko pong ma-submit yung information, okay, so nag-email back po sila sa akin. Ang sabi, maghintay daw po ako na ma-transfer yung aking balance doon sa aking bagong GCash account. 24 to 48 hours daw po. So, ang problema, hinintay ko everyday na mag-reflect sa bagong GCash ko yung balance ko sa old ko na GCash, ay hindi pa siya nagre-reflect. Umabot ng 7 days po, hindi pa siya nagre-reflect sa bago kong GCash yung balance ko. So, kaya nag-email po ako doon sa GCash ulit. Nag-reply lang po ako doon sa previous nila or sa last po nilang email sa akin na sinabi ko na yung ticket number na ni-raise ko sa kanila ay hindi pa nag-reflect yung aking hinihinging refund or transfer ng aking funds sa aking bagong GCash account. So, nag-reply sila doon sa email ko na last after 3 days na. Sinabi nila na nailipat na. So, actually, nauna pang mag-reflect sa aking GCash account yung aking balance na pinatransfer bago yung email po nila. So, nag-reflect muna siya
sa ika-10 days yung hinihingi kong balance ko sa aking old GCash account. So nag-reflect siya in 10 days. Simula nung nag-raise ako ng ticket sa help center ng GCash. So in short, 10 days po in total bago na credit back doon sa bago kong GCash account yung balance ko. Okay, sana po nakatulong ang video ko na ito at nagpapasalamat po ako muli sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay ng aking mga bagong uploads. Okay, so kung nakatulong sa inyo ang video ko na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga nangangailangan at mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. And i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video uploads. Okay, so thank you so much everyone. See you in my next video. Bye!